Okay? So, bago po tayo umupo, may babasahin lang po ako sa inyo. Sa John 18:37 to 38, ang sinabi, Pilate therefore said unto him, Art thou a king? Then Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto truth. Everyone that is of the truth heareth my voice. Pilate said unto him, What is truth? And when he had said this, he went out again unto the Jews, and saith unto them, I find in him no fault at all. At ang pag-aaralan po natin ay be ready to hear the truth. Okay, pwede na po tayo pong umupo. So, sabi po doon, sa wika pong Tagalog, itatranslate natin po sa Tagalog. Ito po yung pagkakataon na si Pilato, kasi ang Panginoong Jesucristo ay dinala po sa harap po ni Pilato. At tinanong siya, Art thou a king? Then, ikaw pa nga na ay hari. Sabi ng Panginoong Jesucristo, sinabi mo na ako nga. To this end was I born, and for this cause I came into the world. Dahil dito ako ipinanganak, at dahil dito, kaya narito ako sa mundong ito, that I should bear witness unto the truth, na maging saksi ako ng katotohanan. Everyone that is of the truth heareth my voice. Ang lahat ng ayon sa katotohanan ay nakikinig sa aking boses. Pilate said unto him, What is truth? And when he had said this, he went out again unto the Jews, and said unto them, I find in him no fault at all. Ang pag-aaralan po natin ay sagot sa tanong ni Pilato na, What is truth? Sabi nga ni Pilato, di ba, what is truth? Ano ba yung katotohanan? Ang problema kay Pilato po, pagkatanong niya, ay tumalikod siya at hindi niya hinintay. Ang sagot ng Panginoon, iniwanan niya ang Panginoon. Hindi inalam ang sagot sa kanyang tanong. At gayon din naman sa marami. Marami sa atin gustong malaman kung paano pumasok sa langit, pero ayaw makinig sa kung anong sinasabi ng Biblia kung paano nga pumasok sa langit. Marami sa atin gustong malaman ang tanong, paano ba magkaroon ng buhay at buhay na masagana, pero ayaw namang pakinggan ang boses ng Panginoon at ang pamamaraan ng Panginoon. Amen? Pero sa mga ayon o panig sa katotohanan at gustong malaman ang katotohanan, sila ang yaong may gusto o gustong mapapakinggan ang boses ng Panginoon. Amen? Gusto niyo po bang magpakinggan? Amen. Kaya nga sabi ng Biblia, everyone that is of the truth, heareth my voice. Kaya ikaw, kung gusto mong mapakinggan ang katotohanan, ang sagot sa tanong ni Pilato, what is truth? Huwag kang umalis, pakinggan mo ang salita ng Diyos. Ngayon, ang nakikinig sa boses ng Panginoong Hesus ay yung may gustong talagang pumunta sa langit. Sinong gustong pumunta sa langit? Makinig kayo ng salita ng Diyos. Ang nakikinig sa boses ng Panginoong Hesus ay yung marunong kumilala sa pagka-Panginoon ni Hesus. Ano ba meaning ng Lord? Sa meaning po ng Lord sa Biblia ay Master. Mateo 1:21, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang gumagawa ng kalooban ng Ama na nasa langit. Kasi nga, ang meaning ng Lord is Master, Panginoon. Amen? Sabi ni Jesus Christ sa John 8:48, sinabi niya sa mga Pariseo, sinabi niya sa mga Hudyo, sinasabi niya sa mga religious leaders, bakit hindi nyo maunawaan o nauunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Kaya pala ayaw nilang maunawahan kasi ayaw nilang tanggapin ang itinuturo ko ng Panginoon. At mamaya, malalaman natin kung bakit ayaw po nilang tanggapin. So what is truth? Amen? Ano ba ang katotohanan? Okay. Dahan-dahanin po natin po ito. Number 1, the first truth, we are all sinners. Ang lahat po ng tao po ay nagkasala. Anong Bible verse natin? Romans 3:23. For all
have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat, kapag sinabing lahat, lahat ng tao. Amen? Included ka doon, lahat ng tao ay nakasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. May pamantayan ng Diyos, fall short ka sa pamantayan ng Diyos. Hindi ka nakakaabot po doon. Sabi dito, sa 1 John 1:8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So kahit na sino man sa atin ay hindi niya pwedeng sabihin na hindi siya nagkasala. Kapag sinasabi mo, hindi ka nagkasala, wala daw ang katotohanan sa inyo. Amen? Sabi diyan, you deceive yourself. The truth is not in you. Second truth, we are all guilty as others who committed sin. We are all guilty. Lahat tayo ay guilty. Lahat as others who committed sin. Ang sabi po sa James 2:10, for whosoever shall keep the whole law, yet offend in one point, he is guilty of all. Anong ibig sabihin? Hindi ka nangalunya, pero nagsinungaling ka. You are guilty pa rin of adultery. You are guilty of all other commandments. Bakit ganon? Kasi ang kasalanan ay kasalanan. Ang disobedience ay disobedience. Amen? Ang problema, marami nang hindi alam na sila ay lubos na makasalanan dahil gumagawa sila ng mabuti. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, pagamat gumagawa ka ng mabuti, ay sinasabi rin naman na makasalanan ka dahil hindi ka naman nangangalunya, ay sumasamba ka naman sa Diyos-Diyosan. So you are guilty of all. You are a sinner. Kaya nga sabi ng Isaiah 64 verse 6, but we are all as unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags. Grabe, ano? Kahit na gaano kabuti ang pagkakilala mo sa sarili mo, yung paggawa mo ng mabuti ay filthy rag. Isang maruming basahan sa harapan po ng Diyos. Maruming basahan, you cannot justify yourself. Hindi mo pwedeng i-justify yung sarili mo tapos ikaw ay pupunta sa langit. Dahil sa paggawa mo ng mabuti, yan po yung katotohanan. O, di ba? Mahirap tanggapin ang katotohanan kasi yan po ang katotohanan. Amen? Ano pa? Third truth. Third truth. Everyone will pay for the sins committed. Or everyone will pay for the sins he or she committed. Romans 6:3-23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapag ikaw sumakay sa jeep, pagsakay mo, babayaran mo yung pinagsakay mo. Kapag ikaw kumain sa restaurant, babayaran mo yung kinain mo. Pero ito, lahat ng kasalanan natin ay pagbabayaran po natin. May kabayaran po ang kasalanan. Ngayon, there are two kinds of death mentioned in the Bible. Number one is the spiritual death. Number two is the physical death. Alamin natin, what is spiritual death? Spiritual death is a separation of man from God. Anyone can experience spiritual death even when he is still physically alive. However, he doesn't know that he is spiritually dead, but notice that his awareness of true God is dead. His consciousness about God's will is dead, and doesn't care about making himself right with God by obeying God's word. He is more concerned with the affairs of this world, the pride of life, the lust of the flesh, and the lust of the eyes. Sa unang kamatayan ay ang paghihiwalay ng kaluluwa sa Diyos o pagkahiwalay ng tao po sa Diyos. Yun po yung unang kamatayan. At kapag patay ka daw sa espiritu, kahit buhay ka pa physically, ay patay ka, maaaring patay ka sa iyong espiritu. Ngunit mapapatunayan iyan dahil wala kang pagkaalam sa tunay na Diyos, wala kang pagkaalam sa kalooban ng Diyos, at wala kang pakialam na iayos ba yung relasyon ng tama sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kasi nga, patay ka spiritually. Di ba yung patay? Kahit na anong sabi mo,
Kahit nung kausap mo, kahit anong sigaw mo, hindi niya napapakinggan kasi nga patay, walang naunawahan. Sabi po, the story of first separation. Okay, ito pa yung story of first separation. Genesis 2:16-17, ito yung utos ng Diyos kay Adan. Okay? Sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang salang na mamamatay ka. So hindi po mansanas yung kahoy, okay? Hindi po mansanas yung bunga. Bunga ng kahoy ng mabuti at masama. Okay? So kung anong itsura po nun, hindi po natin alam. Basta bunga ng punong kahoy ng mabuti at masama. Sa oras na kainin daw po nila yon, anong mangyayari? Mamamatay po sila. So, ito na. Okay? Genesis 3, talog tayo, 6-7. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and the tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. So sa lasin si Adan at saka si Eva, kinain po nila yung pinagbabawal na bunga. Yung bunga ng puno ng mabuti at masama, pagkaalam ng mabuti at masama, kinain po nila. Ano bang utos po doon? Kapag kinain nila, anong magiging resulta? Mamamatay sila. Okay? Namatay ba sila? Sabi po ng verse 7, and the eyes of them both were open, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves apron. At nabuksan ang kanilang mga mata, at nakita nilang kanilang sarili na hubad-hubad, at sila'y nagtahi ng fig tree at kinobaran ng kanilang kahubaran, at gumawa sila ng apron. Abay, no, kung kinain nila at namatay sila, hindi na sana sila makapagtatahi ng fig leaves. Di ba? Hindi na sana sila makagagawa ng apron. Kaya anong namatay sa kanila? Hindi po sila namatay physically. Kasi umabot pa si Adan na 930 years bago siya namatay. So maraming taon pag pinamuhay sa kanila. Ang namatay sa kanila ay sa espiritual. Pumasok ang kasalanan, nakita nila at nakaroon po sila ng malisya. Nakuha po ninyo? Pumasok po ang kasalanan. Ano pa? Ang espiritu ang namatay sa kanila. Ano po ba yung espiritu? Ito yung kanilang budhi, kamalayan sa kalooban ng Diyos at nagbibigay ng tamang ugnayan po sa Diyos. So yung espiritu, yung ating pong konsyensya. Okay? So namatay po yun. Kamalayan sa kalooban ng Diyos, hindi na nila alam kung ano yung kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. At nawasak po yung relasyon nila po sa Diyos. Yung tamang relasyon po nila sa Diyos ay nawasak. Nang sila'y nagkasala sa Diyos, pinalaya sila ng Diyos sa kanyang presensya, kaya nagkaroon ng pagkamatay sa kanilang espiritu. Genesis 3:23-24. Therefore the Lord God expelled the man from the Garden of Eden, so he would work the ground from which he had been taken. After he had expelled the man, the Lord God placed a winged angels at the eastern end of the Garden of Eden, along with a fiery whirling sword to prevent access to the tree of life. So nahiwalay po ang tao po sa Diyos. So parang ganun po yung drawing. Okay? Dito po sa drawing. Nung nagkasala po ang tao, nagkaroon ng pagitan. Ang tao gustong-gusto niyang abutin ang Diyos, ngunit hindi na maaari dahil po sa kasalanan. Nagkaroon po ng gap. So ganyan po yun, nagkaroon po ng gap ang Diyos at tao o separation of man from God. Kaya napaka-importante na hindi po tayo po hiwalay po sa Diyos. Results of separation from God. So may resulta po yan. Kapag separate ka sa Diyos, dalawa lang ang atin pong nilagay. 1 Corinthians 2:14. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Amen? Romans 8:7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napapasaklaw sa utusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Amen?
Kapag ang kaisipan po ng laman, kapag ang nangunguna po sa tao ay laman, hindi po talino ng Diyos, hindi karunungan nagmumula sa Diyos, talino na nagmumula sa iyong kaisipan ng laman. Sabi dito, pakikipaggalit laban sa Diyos. Kaya nga, hindi ka mapasaklaw sa kalooban ng Diyos. Amen? Kasi nasa iyo yung spirit of this word. Amen? Okay. Tapos na tayo sa spiritual death. Malinaw po ba? Malinaw. Punta naman tayo, what is physical death? Physical death is the separation of our soul from our body. Our body which comes from dust shall return to dust. But the soul that comes from God shall return to face God for judgment. So, kamatayang physical ay paghihiwalay ng ating kaluluwa sa ating laman. Babalik sa likabok, itong ating laman, ang kaluluwa po na galing sa Diyos ay babalik po sa Diyos. At ang kaluluwa, nung ginawa ng Diyos, ito po ay eternal. Okay? Ito po ay eternal. Hindi po ito po namamatay. Ang kaluluwa ay ang ating pagloob na pagkatao na may kakayahang mamili kung susunod o hindi susunod sa Diyos. Tawag po dyan ay free will. Hindi tayo biochemically made nagre-react sa sitwasyon, kundi lahat ay base sa sariling pasya. Anong ibig sabihin? Pag sinabing hindi tayo biochemically made, ang chemical po kasi, halimbawa, ang sodium at ang tubig kapag pinaghalo mo, sasabog. Kahit walang pagpapasya. Di ba? Ang suka at ang bleach, ito ay mag-iirap, lalabas doon sa bote, magre-react siya. Kapag pinagsama mo yung bleach, alam niyo po ba yan? At saka yung suka, bigla siya magbubula na gano'n lalabas. Na kahit ayaw nila, magre-react sila. Pero sa tao, hindi po gano'n. We are not biochemically made. Binigyan po tayo ng Diyos ng free will. At nakabase ang iyong free will sa iyong sariling kaalaman, interes, emosyon, nakakaroon tayo ng pasya ayon sa gusto nating mangyari. Yun po yung free will. Kung ano yung alam mo, iwayway mo siya. Kung ano yung narinig mo, iwayway mo siya at magkakaroon ka ng pasya. Kaya nga ang Diyos, ang lahat ng tao ay gusto ng Diyos na makarinig ng kanyang salita. At lalong higit, gusto niyang makarinig ng plan of salvation. Para hindi sabihin ng tao na hindi niya narinig. Kasi anong kwento ng free will kung hindi mo naman narinig ang iyong pagpipilian? Para ikaw ay pumili, kailangan marinig mo yung boses ng Diyos para may pagpipilian ka. Kailangan pakinggan po natin. Everyone that belongs to the truth listens to the voice of the Lord. Amen? Number 4, you need a Savior. Yan ang katotohanan ko dyan. Gaano ka man kabuti, you need a Savior. Luke 1:46-47, sabi ni Virgin Mary, okay? Sabi niya, buklatin mo sa Biblia mo, sabi ni Virgin Mary, and Mary said, my soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God, my Savior. Si Virgin Mary, nangangailangan siya ng Savior. Bakit? For all have sinned and fall short of the glory of God. Kasi tao siya. Pag sinabing tao, ang proseso, may tatay, may nanay, at ipinanganak. Ang tatay ay makasalanan, ang nanay ay makasalanan, nag-combine, pinaglihi at ipinanganak. Ang ipinanganak, may nature or may sinful nature. Kaya, kailangan niya ng pagliligtas. Yan ang totoo dyan. Si Mary nga, sinabi niya, kailangan niya ng Savior. Kaya, itinataas niyo siya masyado. Hindi si Mary yan. Si Mary mapagpakumbaba. Kinikilala niya na kailangan niya ng Savior. Amen? Yan. Yan ang katotohanan. Kaya nga sabi ko sa inyo, mahirap tanggapin Paano ba pinanganak si Jesus? Paano? Ano ang meaning ng virgin? Dalaga. May sinasabi ba ako?
pairalin natin yung ating pong utak. Ano meaning ng virgin? Dalaga. Okay? Sabi ng anghel kay Maria, Maria, pinagpala ka sa lahat ng mga babae. Okay? Ikaw ay magdadalang tao. The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the Son to be born will be called Son of God. Okay? Son of God. Sino yung tatay niya? Sino? Dalaga nga eh. Walang tatay. Ang tatay niya ang Diyos. Sino ang tatay ni Jesus? The Holy Spirit will come upon you. Ang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa, inilagay si Jesus sa sinapupunan ni Maria. Kaya ipinanganak si Jesus. Ang tatay niya ang Diyos. Yan ang katotohanan. Tanggapin nyo man o hindi. Kung hindi nyo tanggapin yan, hindi nyo tinatanggap ang katotohanan. Yan ang totoo. Kaya si Jesus Christ, hindi siya ordinaryong tao. Many times in the Bible sinabi, hindi kailanman nagkasala si Jesus Christ ng kahit na minsan. Kasi He has the nature of God. Kasi yung Espiritu ng Diyos ang gumawa sa sinapupunan ni Maria. Kailangan lang kasing magkatawang tao ang Diyos para maging Savior po siya natin. Saan ba nagmula? Si Jesus, Micah 5:2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata na maliit, upang lumagay sa libo-libo ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno o mamumuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Jesus Christ came from everlasting. He was just born here on earth para maging Savior na po natin, but He came from everlasting. Amen. Amen. Dumaan lang siya sa pagkakatawang tao sa pamamagitan po ni Maria. But Jesus is God. Ang Panginoong Jesus from everlasting, He is God. Amen. In His original nature as the Spirit, He is God. O tatanungin ko kayo, ang Diyos ba may nanay? Wala. Ang Diyos ang gumawa ng nanay. Siya yung gumawa ng lahat. Siya gumawa ng araw, gumawa ng bituin, gumawa ng langit, gumawa ng mga planeta, gumawa ng lahat ng tao, gumawa kay tatay, gumawa kay nanay. So bilang Diyos, walang nanay si Jesus. Pero may dinaanan siya. Amen? Hindi ko na lang sinulat. 1 Timothy 3:16. Great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Inihayag niya yung sarili niya sa laman. Sin of angel, preached unto the Gentiles, received up into glory. Siyan po ang ating pong Panginoong Jesus. Nagkatawang tao po yun. Number 5, truth. Okay? Truth. God made a way for us so we can come back to Him. Okay? God made a way for us so we can come back to Him. Romans 6:23. For the wages of sin is death. Diyan muna. Di ba kanina binasa natin na may kabayaran ng kasalanan? Ngayon, may kadugtong po yun. But, the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, huwag tayong mangamba na ang kabayaran nga ay kasalanan, pero ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. Hindi kami nag-usap ni Sister Geraldine dun sa opening verse po niya. Pero nung sinabi niya, for by grace we have been saved through faith, na tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa iyong mabubuting gawa. Hindi kami nag-usap, pero ito po yung topic. Sabi ko na-confirm na ito yung ipapangaral ko. Okay? Ito po yung purpose of Jesus coming in the flesh. Bakit ba kailangan siya makatawang tao? So, nagkaroon ng gap po yung picture kanina. Ang ginawa ni Jesus Christ is to bridge the gap between man and God. Para ang Diyos makapanumbalik siya sa tao, as ang tao makapanumbalik sa Diyos sa pamamagitan po ni Jesus Christ. Okay? Kailangan paniwalaan mo yung ginawa ng Panginoong Jesus. Okay? Ano bang ginawa niya? 6 truth. You need to believe the gospel of Christ.
1 Corinthians 15, 1-4, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also you have received, and wherein you stand, by which also you are saved, if you keep in memory what I preached unto you, unless you have believed in vain. Maliban na lamang, hindi nyo ito sinasampalatayanan. Verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received. Okay, at binibigay ko sa inyo na akin namang tinanggap, that Christ died for our sins according to the Scriptures. Ang Panginoong Jesucristo, hindi lamang siya namatay siya para sa kasalanan natin. O, pwede ba sabihin mo dyan sa katabi mo, si Jesus Christ, namatay para sa kasalanan natin. Imbis na tayo po yung magbayad para sa ating kasalanan, siya na ang kumako ng hirap para hindi na po tayo maghirap. Ang magaling na judge, kapag nagkasala ka, kahit na anong buti mo, hindi titignan ng judge yung kabutihan mo. Ang titignan ng judge, yung kasalanan na nagawa mo, that you are guilty of your sin. Pero ang ginawa ng Diyos, siya na Diyos, inoffer niya yung kanyang sarili para hindi niya makita yung kasalanan natin. Ang makita niya yung pagtanggap mo kay Jesus Christ. Amen. Amen? Na tayo ay nahugasan at napatawad sa ating mga kasalanan. So yun po yun. Christ died for our sins, and He was buried, and He rose again the third day according to the Scriptures. Okay, grabe po yun. Hindi po yung basta-basta. Okay? So hindi ko na po medyo pakakahabahin. Number 7, you need to obey the gospel of Christ. Kailangan may gawin ka, may i-obey ka. 2 Thessalonians 1:8-9, in flaming partaking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Ano yan? Ha? In flaming fire. Ano yan? Everlasting destructions. Ano yan? Amen. Yan po yung eternal separation from God. Ito po yung hell na tinatawag na para sa mga diablo. Sino ba yung nagtapon ng tao sa hell? Di ba may karapatan tayong pumili kung ano yung gusto natin, yung free will? O para na rin, kapag hindi mo pinili si Jesus Christ, ikaw ang nagtapon sa sarili mo sa hell. Paano naman yung pag-obey? Ito, malinaw po dapat po sa atin po ito. Acts 2:38, alam na po natin to. At memoryado pa nung iba. Kaya lang, bibigyan ko po ng mas malalim pa na explanation. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost or Holy Spirit. For the promise is unto you, and to your children, to all who are far off, even as many as the Lord our God shall call. Sabi ni Peter, okay, ang gospel, si Jesucristo ay namatay para sa ating kasalanan, si Jesucristo ay inilibing, at si Jesucristo ay nabuhay ng muli sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Ang sabi naman ni Peter, nung nagtanong sila anong gagawin nila dahil nagkasala sila, repent and be baptized. Ang repent and be baptized, iisa po yan. Repentance and baptism is inseparable. Kasi sabi po ni John the Baptist, pinabautismuhan ko kayo bilang tanda ng pagsisisi. I baptize you with water as a sign of repentance. So, nagpapabaptize po tayo kasi nagsisi kasi tayo. Malinaw po ba? Amen? Kaya yung mga Hudyo, yung mga Pariseo gustong magpabaptize kay John the Baptist, hindi niya sila binaptize kasi hindi naman sila nagsisisi. Sabi ni John the Baptist sa kanila, produce first the fruit of repentance bago kayo i-baptize. At ang meaning ng repentance ay hindi lang pagsabi na, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Ito'y umpisa lamang. Ang meaning ng repentance ay pagtalikod sa mga hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Pagtalikod, halimbawa ito hindi naaayon, at pagtalikod at pag-umpisa na pagsunod sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ.
This is just the start of Christianity. I-start ko lang ito. Kasi po isang desisyon para sundin mo ang Panginoon. Ito po yung you are making Jesus Christ the King of your life. Kapag siya yung hari, dapat siya yung nasusunod po sa ating pong buhay. Kasi noon, ang nasusunod sa ating buhay, yung sarili po natin. At ang sabi, for the remission of your sins and you shall the gift of the Holy Ghost. Ito ang pinakamatindi, Holy Ghost or Holy Spirit. Receiving the Holy Spirit. Ito ang pinakamatindi po sa lahat. We must receive the Holy Spirit. For the Holy Spirit is the stamp of ownership. There are those people who repent and baptize, but they have not yet received the Holy Spirit. Wala pa silang Holy Spirit. Hindi pa nila nare-receive. Ang Holy Spirit po kasi pag sinabing receive the gift of the Holy Spirit, gift naman yan, pastor. Kapag na-receive mo yung gift, na-receive mo yung Holy Spirit. Sa ibang version nga, and you will receive the Holy Spirit as a gift. Nakuha po ninyo? Itong Holy Spirit, when we receive, will convict us of our sin. Gagawin mo pa lamang, sasabihin ng Holy Spirit sa'yo, huwag mong gagawin yan, anak. Kasalanan yan. Nagawa mo na, hindi ka titigilan ng Holy Spirit. Iiyak ka, nagkasala kasi ako. Iiyak ka ng iiyak. The Holy Spirit will convict you. Kaya kung hindi pa natin nararamdaman po ito, ipanalangin natin na ma-receive po natin po ang Holy Spirit. For the promise is unto you, and to your children, and to all who are far off, even as many as the Lord our God shall call. Ang pangakong ito ay abot pa rin sa panahon po natin. Kasi ang sabi, even as many as the Lord our God shall call. Amen? Ano ngayon ang kasalanan? Amen. Dito po ba lahat? Okay. Ano ngayon ang kasalanan? Tanungin natin si Jesus Christ. Ano ngayon ang kasalanan? Ito yung kasalanan. John 16:8-9. And when He comes, yung Holy Spirit, He will prove the word wrong concerning sin and righteousness and judgment. Concerning sin, because they do not believe in me. So ang kasalanan ay ang hindi paniniwala o pagsampalataya sa Panginoong Hesus. Ang kasalanan ay hindi pakikinig sa boses ng Panginoong Hesus. Yan po yung kasalanan. At ang mga Hudyo ay nagkasala. Romans 10:1-4. Malapit na po tayo. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at aking panalangin sa Diyos patungkol sa kanila upang sila ay mga ligtas. Ibig sabihin, hindi po sila ligtas. Sapagkat sila ay pinatutuhanan ko na may pagmamalasakit sa Diyos. They have zeal for God. Datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Malasakit, they are sincerely serving God. Sincerely wanting to serve God. Pero hindi ayon sa pagkakilala. Verse 3, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos, ay sa pagsusumikap na maitayo ang kanilang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Naging self-righteous po sila. Pag sinabing self-righteous, ginagawa lang nila ang ayon sa mga bagay na inaakala nilang mabuti at hindi ang inaakala ng Diyos na mabuti.